Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagising si Taz na masakit ang katawan at puyat. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi dahil mukhang namamahay siya. Hindi siya komportable sa bagong tulugan niya. Maliit ang storage room na iyon sa lugar ni Odie. Hindi nga kasya ang kama roon, kaya binigyan na lang siya ni Odie ng foam na inilatag niya sa sahig kagabi para higaan. Medyo mainit sa kwarto dahil bukod sa walang bintana, sira din ang aircon. Kaya isang electric fan lang ang nakatutok sa kanya para maging komportable siya. Nailipat na niya ang kanyang mga damit sa maliit na kabinet at nadala ang ilang importanteng gadget gaya ng iPad at laptop niya. Pero masyadong masikip ang kwarto para madala niya ang kanyang telebisyon. Bumangon si Taz at naiinis na ginulo ang buhok. Anong kagaguhan ba itong pinasok ko? Ilang beses na rin niya iyong naitanong sa sarili kagabi, pero wala pa rin siyang nahanap na matinong sagot. Gusto niyang pigilan si Odie sa balak nitong pagpapakamatay dahil iyon ang tamang gawin dahil kargo di konsyensya niya ang dalaga kapag nagkataon. Pero kailangan ba talaga niyang magsakripisyo ng ganoon para lang makatulong sa isang estranghera? Biglang pumasok sa isip niya ang imahen ng likod ni Odie habang nakatayo ito sa dulo ng platform sa train station. Kahit nakatalikod ang dalaga mula sa kanya noon, napansin niya ang matinding kalungkutan nito base pa lang sa bagsak nitong mga balikat. Nang dahan-dahan itong humakbang na animo ay tatalo na habang mabilis ang andar ng tren, may kung anong nagising sa damdamin niya, awa. Bukod sa pag-ibig, galit at takot, hindi niya alam na may isa pang mas makapangyarihang damdamin na maaring taglayin ng isang tao. Awa. At si Taz ang tipo ng tao na naniniwalang baliwala ang pagkaramdam ng awa kung walang kaakibat na tulong. Kaya iyon ang ginagawa niya ngayon. Sobrang sablay ko. Iiling-iling na sabi ni Taz sa isipan, bago hinila ang sariling tumayo at lumabas ng kwarto para magbanyo. Nang subukan niyang pihitin ang seradura, doon lang niya na-realize na nakalock yun. Ginagamit siguro ni Odie ang banyo. Nakalimutan niyang iisa lang ang banyo sa palapag na iyon. Mayroong banyo sa ibaba, pero hindi iyon pwedeng liguan. Dahil inaantok pa, humiga muna si Taz sa sofa. Mapipikit sana siya nang may makitang botelya sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya iyon at inalog. Base sa narinig niya, pills ang laman ng botelya. Pero nakapagtatakang walang label ang bote. Sleeping pills kaya ito. Pero bakit walang label? At bakit nakakalat lang dito? Masama ang kutob niya sa pills na iyon, kaya ibinulsa na lang niya iyon at itatapon mamaya paglabas niya. Siguradong kay Odie iyon, kaya sigurado rin siyang masama ang magiging epekto ng gamot na iyon sa dalaga. Kabisado na niya ang listahan ni Odie, kaya may ideya siya sa kung para saan ang gamot na iyon. Pasensya na, Odie. Pero kailangan nating tanggalin ang numero 4 sa listahan mo. Hindi kita papayagang uminom ng gamot na malamang palang pasado na ang bisa. Nang marinig ni Taz ang pagbukas ng banyo, mabilis siyang nagpanggap na natutulog. Pero mahirap palang magpanggap, lalo na at biglang napuno ang buong palapag ng mabangong amoy ni Odie. Amoy baby ito na dahil siguro sa ginamit nitong shampoo at sabon. Ang amoy na iyon pa naman ang gustong-gusto niya sa mga babae. Patayin mo na lang ako. Pasimpleng iminulat niya ang isang mata. Nakita niya si Odie na tila may kung anong hinahanap sa ilalim ng mesa. Doon na siya kumuha ng timing para gumising. Nag-inat siya at naghikab pa kunwari. Magandang umaga, Odie. Binigyan siya ng distracted na tingin ni Odie. Magandang umaga, Taz. May nakita ka bang botelya dito kanina? Tiningnan muna ni Taz siya ng maigi. Hindi niya napigilang hindi humanga sa magandang hubog ng katawan ni Odie na kitang-kita sa suot nitong sando at maiksing shorts. Mukhang nakabihis ito para tumakbo. Grabe, perpekto ang balat niya. Pantay ang pagkaputi nito sa lahat ng parte ng katawan. Mukha siyang napakinis at napakalambot. At ang sexy tingnan ng basang buhok nito na nakalugay lang. Pilit niyang ibinalik agad sa mukha ng dalaga ang atensyon niya bago pa nito mahalata ang ginagawa niya. Pero lalo lang yata siyang na-distract. Maganda ang mukha niya kahit walang makeup.
Kahit walang kolorete sa mukha, ang ganda pa rin ni Odie. Mahirap siyang makapokus sa kanyang misyon kung palagi siyang ganitong titingin. Taz, untag ni Odie. Tumikim si Taz para ibalik sa huwisyo ang sarili. Wala akong nakitang botelya dito paglabas ko. Baka na-misplace mo lang. Dumaan ang pagtataka sa mukha ni Odie. Mukhang parati ko na lang nami-misplace ang mga gamit ko lately. Marahil ay nagsisimula ng maramdaman ang epekto ng iyong pagtanda. Nakangising sabi ni Taz. Ang sarap sa pakiramdam na maibalik kay Odie ang mga salitang sinabi nito sa kanya noong nakaraan. Binigyan siya ng kakaibang tingin ni Odie, saka ito napangiti habang iling-iling. Maiwan muna kita. Saan ka pupunta ng ganito kaaga? Magbabike. Napadiretso ng upo si Taz. Bigla niyang naalala ang panlima sa listahan ni Odie ng pagpapakamatay ang magpasagasa sa van habang nagbibisikleta ito. Sasama ako. Kumunot ang noo ni Odie. Sasama ka? Mabilis na tumayo si Taz. Magandang araw ito para kwentuhan mo ako tungkol sa inyo ni Pluto. Maliligo lang ako sandali. Bago pa makapagprotesta si Odie ay iniwan na siya ni Taz. Bumalik siya sa kanyang kwarto, kumuha ng tuwalya at dumiretso sa banyo upang maligo. Binilisan lang niya at paglabas niya, wala na ang dalaga. Naalarma siya kaya binilisan niya ang pagbibihis. Dinampot niya ang kanyang kamera bago lumabas ng kwarto. Pagkatapos ay patakbo siyang bumaba ng hagdan. Sa labas lang ng tea house ay nakita na niya si Odie na nakaupo sa gutter. Malayo na naman ang tingin. May kulay pink na bisikleta sa tabi nito. Napabuntong hininga si Taz. Napansin niya na habang tumatagal, nagiging malungkutin na si Odie. Hindi gaya noong unang beses nilang magkita na wala itong ibang ginawa kundi ang ngumiti at tumawa na pinipeke lang pala nito. Siguro, napapagod na ito sa pagpapanggap kaya ngayon ay nakakalimutan na nito ang tungkol sa ipinapakita niyang panlabas na anyo. Ito pala ang tunay na Odie, malungkot, nag-iisa, at may pagnanais magpakamatay. May kung ano ang sumuntok sa dibdib ni Taz. Ito na nga ba ang dahilan kung bakit ayaw niya sa mga miserableng babae madali siyang maawa? Naramdaman yata ni Odie ang presensya niya, kaya lumingon ito sa kanya at ngumiti. Hello! Ang bilis mo nga maligo. Sabi ko naman sa iyo, mabilis lang ako, pakikisakay ni Taz sa magandang mood ni Odie. Inangat niya ang hawak na kamera. Pwede na ba tayong magsimula? Tumayo si Odie at tinanggal sa pagkakalock mula sa poste ang bisikleta nito. Noon, madalas kaming nagbabike ni Pluto sa umaga. Gustong-gusto niyang pinagpapawisan, saka kami kakain ng marami. Lagi kaming kumakain ng burger pagkatapos mag-ehersisyo. Nagpatuloy lang si Taz sa pagkuha kay Odie ng video habang naglalakad ito, hila-hila ang bisikleta. Nasa gilid lang sila ng kalsada. Dahil mag-aalas 5 pa lang ng umaga noon, wala pang masyadong tao sa paligid, maliban sa mangilan-ngilan na jogger. Kahit sa kalsada, kakaunti pa lang ang sasakyang dumadaan. Napansin niya na walang suot na protective gear si Odie, kahit halata namang matagal na itong nagbibisikleta. Sumasama ang pakiramdam niya tuwing naaalala niya ang listahan nito tungkol sa balak nitong wakasan ang sariling buhay. Malamang ay plano talaga nitong magpasagasa sa sasakyan. Natigilan si Odie nang may dumaang van sa kalsada. Wait! Gusto ko na yatang magbike. Nanlamig ang katawan ni Taz nang sumampa na sa bisikleta si Odie, habang matamang nakatingin sa kalsada na para bang may inaabangan. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang pagkislap ng mga mata ng dalaga nang may marinig silang makina ng sasakyan. Nang malaking sasakyan. Nanlaki ang mga mata ni Taz. Posible bang alam ni Odie na may dadaang truck sa kalsadang iyon ng ganoong oras? Taga roon ang dalaga, kaya hindi iyon imposible. Isa pa, mukhang planado talaga ni Odie ang pagpapakamatay. Kaya ginawa niya ang nag-iisang bagay na naiisip niyang gawin para pigilan si Odie nang mga sandaling iyon nang magsimula itong magpedal, umangkas siya sa likod dahilan para gumiwang ang pagbibisikleta ng dalaga. Taz! Biglang bulalas ni Odie. Nahimigan niya ang gulat sa boses nito. Kumapit si Taz sa mga balikat ng dalaga. Paangkas. Mukhang masarap magbisikleta ngayon eh. Hindi ako sanay na may angkas. Mukhang nagsasabi nga ng totoo si Odie dahil pagiwang-giwang ang andar nito na parang hindi mabalanse sa bisikleta ang bigat nilang dalawa. Pero wala nang oras si Taz. Kung hindi niya iyon gagawin, tiyak na sasalubungin ng dalaga ang paparating na truck.
Hindi niya kayang pabayaan siyang mamatay, kahit pamalagay sa panganib ang sarili niyang kaligtasan. Bago pa dumiretso si Odie sa kalsada, itinagilid ni Taz ang kanyang katawan sa kanan. At dahil sa bigat niya, hindi nakapagtatakang nawala ng balanse ang dalaga at sumemplang sila sa may damuhan. Lumagpas na ang truck. Sa susunod na kabanata, masusugatan hindi lang ang katawan kundi pati ang damdamin ni Taz at Odie matapos ang muntik na trahedya. Mapipilitan silang harapin ang katotohanan na hindi na simpleng dokumentasyon lang ang namamagitan sa kanila, kundi isang mas malalim at mas mapanganib na koneksyon. Kaya abangan natin